Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong iba't ibang pahayag ng mga PMA graduates. Umalma sila sa pag-aresto ng Administrasyong Marcos Jr. kay Major General Pukis. Unahin natin si Brigadier General Orlando De Leon. Ito, post ng balita ngayon. Sabi niya, bawal na magreklamo, nakaw lang ng nakaw. Naglabas ng matapang na reaksyon si retired Brigadier General Orlando De Leon kaugnay ng pag-aresto kay retired Major General Romeo B. Pukis na nahaharap sa kasong inciting to sedition at rebellion. Sa kanyang pahayag, tahasang binatikos ni De Leon ang umano'y pagtatangka ng mga nasa kapangyarihan na patahimikin ang mga nagbubunyag at pumupuna sa katiwalian. Ito ang payag ni General De Leon. Bawal na daw magreklamo, nakaw ng nakaw lang daw. Mga PI ninyong mga buhaya kayo. Mabuhay ka, bok. Kasi magmista itong dalawa, General De Leon at General Pukis. Dagdag pa niya, malinaw umano kung bakit si General Romeo B. Pukis ang tinatamaan ng kamay ng batas, hindi dahil sa katiwalian kundi dahil sa kanyang tinig laban dito. He speaks of the inconvenient truth, sabi ni General De Leon. And now thieves in government want to muzzle him. Para kay De Leon, ang pag-aresto sa general ay hindi lamang isang isyung legal, kundi isang babala sa mga kritiko ng pamahalaan na ang pagsasalita laban sa pandarambong ay may kahihinitnan. So, okay, marami pa akong nabasang post ng mga PMA graduates. Isa si Peter Kin, isa si Rizaldi Salim Bugaon, isa si Dado G. Enrique, Carlos Kita, basta marami ang umalma sa pagkaka-aresto, pagkakakulong kay General Pukis. So anong ibig sabihin nito? Talagang panggigipit, pananakot. Sabi nga ni may post din si Attorney Vic Rodriguez na ito klarong panggigipit, sabi sa kanyang post, para tumahimik ang mga nagrereklamo laban sa katiwalian. Bakit bawal na bang sumigaw ng labanan ang korupsyon? Napakaganda yung nabasa kong post ng isang PMA, Peter Kin, ang kanyang fan. Sabi niya, I do not always agree with what General Pukis is saying, but this time I stand with him, sabi niya. Dahil when a cavalier has been victimized by injustice, we cavaliers must speak out for justice. So talagang iba na ang takbo ng kailang pagdasal po natin, dahil bailable offense man ito, hindi naman ito mabigat na kaso dahil inciting man lang. Ang mabigat kung rebellion mismo o sedition, yun ang I think non-bailable yung rebellion or itong inciting mas magaan so ang oras na ngayon is alas 4 na. Ano bang oras ko na dito? Yeah, alas 4 na.
Sana by this time na proseso na yung kanyang papeles at nadala na sa korte at makapagpiyansa na si General Pokis. Ang mahirap kanina, naawa rin ako sa pamilya dahil kasama niya ang pamilya, nagbakasyon sila sa Bangkok, Thailand. So paglapag ng eroplanong sinakyan ng pamilya, yun, sinalubong na sila ng mga pulis. At ang masama, kahit ang mga abogado hindi man lang pinagbigyan ng pagkakataon para makausap ng mga abogado, specifically sa Atty. Topacio, hindi man lang binigyan ng pagkakataon para mag-usap ang abogado at kliyente. Ang pulis, sumusunod lang din ang pulis. Ang order siguro is kunin kagad, wala nang abogado, dalhin nyo sa krami at dinala. So dito muna makikita yung pagsunod ng batas. Kung sino ang nasa kapangyarihan at kung anong gusto nila, yun na lang. Sabi nga ni Atty. Topacio is, we are not requesting, we are demanding that as a lawyer I need to speak to my client. Kaya lang wala, mga nagbingi-bingihan na lang yung mga maraming lumabas na Facebook reel na sumisigaw ang mga kasama ni Atty. Topacio. Nandun din yung mga ibang retired officers na kasamahan ni General Pokis sa United People's Initiative. Kung ang hangarin ng gobyerno is takutin ang pagpapahayag ng pagkontra sa korupsyon, nagkakamali sila. Sa tingin ko, lalo lang mag-iinit, nag-alab ang damdamin ng iba't ibang sektor para magpahayag. Kasi yung mensahe ni General Pokis kahapon is ang korupsyon ay hindi nabubuhay sa kapangyarihan. Ito ay nabubuhay sa katahimikan. Kaya huwag tayong manahimik. Kaya suportahan po natin si General Pokis sa kanyang laban kontra sa korupsyon sa administrasyong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mao niyang matagaan si Kuya og yero. So mao ni ang ilang balayan, ilan ang gibungkag tungod sa ka-excited nila. So gibungkag na gid nila kay ilang pulihan. So mao ni. So diretso na lang sila mag-atop. So mo ni lang kahimtang. So silupin lang gibang kanan ni pasapahan na lang og silupin diri sa gawas. So atong sudlor aron atong makita gid kung ano ang kahimtang gisulod. So diri sa sulod pagsapahan na lang gid og silupin. Balay. Ibang sapahan og habol. So mo nga ilang gibungkag na sa ilan ang pulihan ang ilang abuhan ang ilang balay. So manaman nila bungkag kaya natagaan naman sila, so mag-atop na din sila. So, nauman na gid og atop, so nindot na kayo. So, kita na nimo nga nahuman og atop na gid. Salamat sa Ginoo nga nakaatop ra gid mi. Wala gid na dugay nga naipanalangin nga niabot. Oo, so atol pa gid sa Pasko, Merry Christmas, Atol pa gid sa kinaskuhan. Pasko, Merry Christmas. Salamat kaayo kay nakaatop ra gid mi bago.
So pila na imong edad? 20 years old. Imong anak na kay anak? Na isa. So na siya anak isa, so 24. So salamat kaayo. Dagan salamat. Sige, God bless.